Sa bawat sumbong may responding katapat. Hindi nagdadalawang isip na tumulong sino man ang nangangailangan. Ngayong gabi sa Responde, Mata ng Mamamayan. Nakakaalarmang CCTV footage ng mga batang nagtangkang kumuha ng gamit sa isang ukay-ukay shop na pasakamay ng Responde. Grupong tumutulong sa mga may malubhang sakit. Rumiresponde pa sa mga kababayan nating katutubo ating kilalanin. Mga isda, nauna pang nakipag face-to-face sa isang paralan sa Hagonoy, Bulacan. Ang plano ng gobyerno, meron nga ba? Isang 10 buwang gulang na bata ang inilapit sa programa para makauwi sa Mindanao matapos ang operasyon nito sa puso. Ang ating agad na nirespondihan. At mga biktima ng international fundraising scam na una nang ibinunyag ng programa, hinatira ng tulong ng Responde. Isang nakakabahalang tagpo ang nakunan ho ng CCTV sa isang thrift shop dyan sa Fairview, Quezon City. Mga batang edad 5 hanggang 8 ang nagtangkang kumuha ng ilang accessories mula po sa tindahan. Ano nga ba ang dapat gawin sa ganitong sitwasyon? Lalo't mga batang sangkot. Narito at inyo pong panoorin. Makikita sa CCTV na ito na tila naglalaro lamang naman ang mga batang ito sa isang shop. Nagtataguan sa ilalim ng mga nakaayos na damit. Maya-maya lamang natuon ang kanilang atensyon sa mga nakasabit sa isang gilid ng tindahan na ito. Ang tindera, hindi kinabahala ang pag-iikot na iyon ng mga bata. Pero naalarma na siya na ang isang bata bigla na lamang hinablot ng isang nakasabit na kanilang tinitinda. Habang ang mga kasama niya, nagtatalo naman sa kabilang dulo ng tindahan. Itong nakababahalang video na eksklusibong ibinigay sa Responde ng gurong si Jean Mizukami mula sa North Fairview, QC. Si Teacher Jean halos 15 taon nang nakatira sa lugar at ayon sa kanya, maayos naman ang kanilang barangay. Maganda naman, pero may mga insidente talaga na hindi maiiwasan. Katulad ng mga may nababalitaan din kami sa mga kapitbahay na nananakawan sila ng mga kagamitan like yung mga bike at kung may mga sari-sari store sila, bigla daw may mga bata na naghahablot. Kaya naman, hindi lubos sa kalain ni Teacher Jean na mangyayari sa kanya ang mga dati naririnig lamang niya na may mga insidente ng tangkang pagnanakaw sa kanilang lugar. Dito na niya naisalaysay ang mga pangyayaring nakunan mismo ng kanilang CCTV. Yung anak-anakan ko kasi yung nagbabantay dito sa store. So nung nagsara na siya ng store, mga 7 o'clock na yon, pag akyat niya sa bahay, sinabi niya sa akin na, "Ma'am, muntik na po tayong manakawan kanina." Sabi ko, "Sino?" Sabi, mga 5 to 8 years old daw. So parang nabigla ako kasi as early age, ganun na yung nagagawa nila. Opo, nakakabahala siya. So, chinek po namin agad sa CCTV. Yun nga po, nakita namin, 3 bata. Kung titignan mo doon sa CCTV, para lang sila naglalaro. Opo. Tapos, siguro yung isa, 5, mga ganun yung edad nila, 6 to 8, yung pinakamatanda sa kanila po, nagtatago-taguan sila sa ilalim. Tapos, biglang yung isa, yung naka-orange, lumapit dito sa counter, tapos hinablot yung accessories. Buti na lang yung tindera ko dito sa store, bigla niya nahablot. Pero actually kumuha ulit siya eh. Tapos binalik niya, parang 2 beses.
Kinabahan at nababahala si Teacher G na makita ang mga bata ang nagtangkang kumuha ng gamit sa kanilang tindahan. Kasi parang naghahabulan sila tapos nagtataguan dito sa loob ng store, parang mabilis yung pangyayari. Sinasaway niya na wag kayong maglaro dito or manguha ng gamit kasi nga masama yun. Parang ang nangyari kasi yung tatlong bata, parang nini-normalize na lang yung ganung sitwasyon, yung pagkuha ng mga gamit, which is talagang mali. Kasi bata man yan or matanda, ang pagnanakaw po ay hindi tama. Ginusto rin ni Teacher G na hanapin ang mga bata para makausap ang mga magulang nito. If ever po nakilala namin, i-confront namin yung parent na i-guide namin or pagsasabihan namin na yung mga anak po ninyo dapat hindi nyo po pinapalabas ng ganitong oras at dapat as a parent, alam nyo yung gagawin ninyo kung ano disiplina ang nararapat para sa mga anak ninyo. Bilang isang guro, alam ni Teacher Jean kung paano makisalamuha sa iba't ibang bata at alamin ang kanilang mga pag-uugali. Kaya naman hindi niya lubos maisip ang nangyaring ito sa kanila. As a teacher, nagulat ako pero at the same time naawa at nainis din. Kasi bata yan hindi mo sila masisisi sa kung ano yung pag-uugali nila ngayon. Kaya nga like kong sinasabi, ang tamang disiplina po sa mga kabataan ay nagsisimula po sa tahanan. Ang insidenteng ito hindi na nai-report pa ni Teacher Jean sa barangay dahil na rin sa hindi naman natuloy ang tangkang pagnanakaw. Pero sa kabila nito, ang responde, tinungo pa rin ang barangay North Fairview para may paabot sa kanila ang nakakaalarmang insidente na ito na kinasasangkutan ng mga kabataan. Mahalagang may report ng ganitong insidente sa kanilang tanggapan. Whatever it takes po, you should report it to us. Kumbaga sa barangay, for record purposes. Kasi po, maaaring hindi ikaw yung pinakaunang napuntahan ng mga bata. Maaaring marami ring nag-report. And through that, we could trace kung saan ba or makuha natin yung pagkakakilanlan ng mga bata. Ang BCPC o Barangay Council for the Protection of Children may mga programa para sa mga batang dinadala sa kanila. BCPC, once na nasa sinapupunan pa lang po ng nanay po meron na pong responsibilidad or role ng BCPC po for them to be protected. Yung mga programs namin po doesn't just focus on children. We also have programs wherein we give projects para sa kanilang family. Just like we have special seminars for their parents. We have also seminars kung ano yung mga topics na at present nagiging concern. Dagdag pa ni Kagawad Giselle, maingat ang kanilang paghawak sa mga kaso, lalo na kung bata ang nasasangkot. When we receive ganong mga calls or pagpaparesponde is we really get the kids po. But then, hindi po kami nagsa-start ng mediation or ng mga details unless dumating po yung kanilang mga parents. Panawagan ng kanilang barangay na maging responsable dapat ang mga magulang at disiplinahin ng tama ang kanilang mga anak. Maraming factors ngayon para sumuway sila, lumihis sila ngayon. Kasi, di ba, kung mismong ikaw as a parent, mga magulang, adults, guardians, hindi rin ginagawa yung tama, of course, they'll adopt on it. Sumangguni din ang programa sa isang child psychologist para mas maintindihan kung paano nga ba dapat nating tingnan ang ganitong klase ng pag-uugali sa mga bata. Pag sinabi natin kasing 5 to 8 years old, syempre, yan yung start na nag-aaral sila. So definitely, kung ano yung naturo ng mga magulang or kung ano yung nakasanayan sa bahay, tapos biglang pumasok na sila or nagkaroon na ng bagong environment kasi may kalaro na sa labas, meron silang tendency na i-apply kung ano man yung nakikita sa bahay. Paliwanag pa ni Dr. Camille, marami ang nagiging dahilan kung bakit nagbabago ang pag-uugali ng isang bata. Yung possibility na magkaroon ng tinatawag nating oppositional defiant disorder or yung conduct disorder, maaring dito magpo-form yun
kung hindi magkakaroon ng pagkakataon na i-correct yung mga maling gawain. Kasi tatandaan mo, ang 5 to 8 years old, kung yung sinasabi, 3 years old nagsusubok na yan eh. But 5 years old to 8 years old, sila yung mga tipo ng bata na pag sinabing ganito na gagawin nila, you should be able to more or less sabihin sa kanila kung ano yung tama at yung mali. Matapos mapanood ang video, pinagdiinan ni Dr. Camille na mahalaga ang paggabay ng mga magulang lalo na sa ganitong kaliliit na mga bata. Kung ako yung 8 years old tapos may mga ibang bata na mas lower yung age sa akin, merong tendency na magde-dare na para sige nga kunin mo nga yun. Pero yun nga yung problema, hindi nila alam kung ano yung value ng kinuha nila. So, pag nagkaroon ng pagkakataon na reprimand sila, sana na nagkaroon ng pagkakataon talaga na itong mga batang ito, hinarap na isang adult para maintindihan nila, hindi yung dahil ikukulong sila or what, kundi mapagsasabihan na mali yung ginawa nila. Kasi kung tatakbo lang sila, it's a factor na parang it's still a plaything, na yung ginawa nila laro lang. Pinapayuhan din niya ang lahat ng mga matatanda na maging mabuting halimbawa sa loob o labas man ng tahanan. Yung pagsaway, nagagawa naman niya ng mabuting huwag kayong magsawa. Bilang isang magulang, kaya kayo naging magulang eh. Kaya nga kayo nagpamilya eh. Hindi ibig sabihin na pagdating ng 3 years old, kasi ay pwede na yan, malaki na yan, pwede na yan lumabas sa kalye. Hindi. Kinakailangan you as a parent should not only be a good parent, but a responsible one. And when you say you're a responsible parent, it is your obligation and your duty to become a good and responsible parent na paglaki ng isang bata, mabuti siya dahil kasi kayo ang nagturo. Ang mali ng isang bata nararapat lamang may tama. Laro man ito para sa kanila. Ituro natin ang dapat at hindi dapat. Dahil ang pagiging responsableng mga magulang, karugtong ito ang pagdidisiplina ng tama at imulat ang kanilang mga anak sa mabuting asal. Lalo na ngayon na maraming pwedeng makaimpluwensya sa kanilang kamusmusan. We are now open for business. Open for Business with Cesar Vallejos. Every Sunday, 9 p.m. Sunday 25. Tatlong linggo pa lamang mula nang ipanganak, si Shashmin Zakaria ay na-diagnose na ang bata na merong congenital heart disease. Ang kanyang pamilya, lubos ang pag-aalala. Ako po si Norhana Zakaria from Sultan Kudarat Province po. Nung 3 weeks old po siya, bigla po siyang sinipon tsaka inubo. And then nung ipa-check up po namin siya, may narinig yung doktor na murmur na which is sign daw po yun na merong congenital heart disease yung isang bata. Pagkabalik po namin, is sabi po ng doktor, talagang murmur po yung naririnig niya kasi wala nang plema yung bata. Dahil na rin sa kanilang kalagayan sa buhay, inabot ng halos 2 buwan bago may balik si baby Shashmin sa isang pediatric cardiologist. Nirefer po kami sa Pedia Cardio. Tapos sabi niya, mag-prepare na lang din kayo ng ng cash kasi medyo mahal din yung Tode Eco sa amin eh. Tapos yun po, inabot po kami ng almost 2 months bago po namin siya nadala sa Pedia Cardio. Dala nga po ng, nag-ipon pa po kami. And then, nung dinala po namin siya doon sa Pedia Cardio, yun nga po yung lumabas doon po sa Tode Eco niya na meron daw siyang congenital heart disease. Dito na nakumpirma na ang naririnig sa puso ni baby Shashmin, butas na hindi nagsara nang siya ay isilang. Parang na-shock po ako noon eh. Kasi kasama ko yung asawa ko pero nasa labas lang siya. Tapos natawag ko siya kasi parang hindi ako makahinga ng maayos. Kasi yung isang mother, malaman mo na yung anak mo pala is merong ganong kondisyon.
Tila gumuho ang mundo ng pamilya ni Norhana sa sinabi sa kanya ng doktor tungkol sa kalagayan ng bata. Masyado rin po kasi masakit sa part ko nung sinabi nung sinabi po sa amin nung pedia-cardio na wala pong chance na gumaling yung baby ko kung hindi siya ooperahan. Si Norhana, pag-iyak na lamang ang nagawa dahil sa hindi niya alam kung saan hahanapin ang perang kakailanganin sa operasyon ng kanyang anak. Yung araw po na yun talagang depressed ako, iyak ako ng iyak. Sabi ko, paano ito? Paano siya mauoperahan? Tapos sobrang laki ng gagastusin kasi nasa 400,000 plus daw yung quotation ng ganon. Kaya naman ang pag-aalaga kay Shashmin, puno ng pag-iingat. Iba talaga kapag yung alam mo yung anak mo na merong ganong kondisyon kasi madali lang sila mapagod, tapos sobrang pawisin. Kahit po sa pagpa-immunize po sa kanya, kinailangan pa po namin kumuha ng medical certificate na nagpapatunay na pwede po siya i-immunize po doon sa health center dala nga po nung kondisyon niya. Kumbaga hindi ko siya pinagkakatiwala sa mga kasamahan namin sa bahay kasi sabi ko baka kung ano yung mangyari sa kanya. Ang mga agam-agam ni Norhana napalitan ng pag-asa. Mga ilang araw na medyo nahimasmasan na ako, kasabi ng asawa ko, pray lang tayo kasi hindi tayo bibigyan. Subok na hindi natin kaya, ganon. Sabi niya, binigyan niya tayo ng ganitong anak kasi meron siyang tiwala sa atin, ganon. And then nung nag-search na po kami sa internet kung yung mga bata na katulad niya yung condition, hanggang sa nakita po namin yung Heart Warrior of the Philippines na group po yun siya. And then meron doon nag-recommend na about sa Jadines and Friends. Kaya doon na po namin nalaman yung sa Jadines and Friends. Dahil sa kanilang paghahanap, nakakilala nila ang isa sa ating e-responder na Jaden and Friends. Then agad-agad po akong nag-message doon po sa page na Jadines and Friends. Then mabilis po sila mag-response. Nung mga ilang minutes lang na-response agad. Sabi niya, i-message mo dito yung result ng TODE echo ng bata. Tapos nag-send po ako agad and then sabi nila, tinanong yung bigat ng bata. Nung time na yon nasa 4 kilos pa lang siya. Kaya po, naghintay naman po kami na umabot siya ng 6 kilos. Hindi naging mabilis ang pag-schedule sa operasyon ni Shashmin dahil na rin sa napakaraming bagay na kailangang maisaayos nila Norhana. Sabi ko kay Ma'am Janice, sige po ma'am, mag-iipon-ipon na lang po muna ako para meron kaming pang plane ticket, tsaka yung gagastusin din po. Kasi may hahanap daw sila ng sponsor ng device closure procedure, ganon. Pero dahil sa tulong na may mabubuting puso, ang mga problema nila Norhana may responde na. Nagsabi si Ma'am Janice na, sige, ikaw, lilipad ka na ng Manila ha, wala nang atrasan ito, sabi niya ganon. Sabi ng asawa ko, sige na, i-grab mo na yan kasi chance na natin yan. Nakahanap siya ng sponsor ng airfare namin papunta dito. At nitong August 21, sila Norhana nakaluwas na rin ng Maynila dahil sa isasagawang operasyon sana ni Shashmin. Pero pagpunta po namin dito nung August 21 kasi nga isasama kami sa mission nung August 24. Kaya lang po, pagdating namin ng Manila, bigla po siyang sinipon. Kaya po na-extend po kami. Sabi ni Doc, hindi pwedeng mag-undergo ng operation kapag may sipon kasi nga po baka po magka-infection daw sa heart. At nitong September 7, sa De Los Santos Medical Center sa lungsod ng Quezon, dumating ang araw na kanilang inaantay. Ang operasyon ni Baby Shashmin naging matagumpay at umabot lamang ng halos 23 minuto. Si Norhana nakahinga ng maluwag dahil sa maayos sa kondisyon ng kanyang anak. During operation, tapos parang ikaw na nanay, hindi ka kakabahan ng sobra dahil nagkuan po si Doc sa amin na okay lang yan mami, kayang-kaya yan ng baby ninyo, huwag kayong kabahan. Hindi na po siya napapagod agad-agad. Mas makulit na po siya ngayon kesa sa dati. Nakausap namin ang pangunahing doktor sa isinagawang operasyon kay Baby Shashmin.
So, Jasmine actually has what we call patent ductus arteriosus. So, habang nasa sinapupunan yung bata, kailangan yon para mabuhay siya. Pero paglabas niya, dapat after a few days or a few hours, magsasara yon. So, yung kay Jasmine, hindi siya nagsara. So, basically, dito sa puso, ito siya. Yung ugat na dapat nagsara, pero hindi nagsara. So, dahil doon, dahil abnormal yon, hindi nagsara, napupuno ng extrang dugo yung baga. So, hinihingal siya, mabagal siyang lumaki. And then, yon, nag-fail, basically, nag-heart failure yung puso niya, kaya kinailangan po siyang isara. At ayon pa kay Dr. Go, madali nang masolusyonan ng ganitong klase ng sakit ngayon. Dati kasi lahat inooperahan, kasi malaking hiwa dito sa may paypay, para isara yung PDA na yan. Pero ngayon, kaya na siyang gawin, nasa singit lang, at may nilalagay po kaming device or parang bakal na maliit na may mesh or tela sa loob. Tapos yun po yung ilalagay dito sa pamamagitan lamang ng 2 catheter na manipis para po yun na po yung magbabara dun sa extrang ugat na meron si Jasmine. So basically, lalagay mo dun parang cork, parang tapon, parang babarahan yun, and then wala na yung problema ng bata. Payo ni Dr. Go, huwag magdalawang isip magpakonsulta kung nakikita nilang may kakaiba sa paglaki ng kanilang mga anak. Para sa mga magulang, pag yung anak niyo hindi lumalaki, payat, laging may sakit, laging inuubo, sinisipon, na-admit para sa pneumonia, tapos may narinig yung mga doktor na kakaibang tunog sa puso, yun ay mga senyales na meron siyang probable or malamang meron po kahit anong klaseng sakit sa puso. Marami naman pong paraan para mapatingnan yung mga bata eh. So, we can actually have them check pag natingnan at maplano kung anong kailangang gawin. So, hindi naman imposibleng gawin sa Pilipinas eh. Pinakamahirap ihanda yung kalooban ng magulang. Hindi yung pera, hindi yung pondo, hindi yung facilities. Ang pinakamahirap ay yung kahandaan ng magulang na ipaayos yung problema. Pero, yun yung importante eh. Kailangan natin maging matapang para ipaglaban yung mga bata. Paglilinaw pa ni Dr. Go, maraming individual ang taus-pusong tumutulong sa mga magulang at bata na may ganitong problema. Tulad na lamang ng grupong Jaden and Friends at De Los Santos Medical Center. I think this all started dahil gusto nilang makatulong. So, available naman kasi yung mga facilities, nandiyan naman sila. Tapos, may mga taong gustong tumulong, pero syempre, hindi naman pwedeng sobrang mahal kasi hindi kakayanin ng mga pasyente at saka kahit nung sponsors po na gustong tumulong, ganyan. So, yung De Los Santos at saka yung mga sponsors, nag-usap sila at nagkaroon ng paraan upang mapababa yung cost para mas mabigyan ng tulong yung mas maraming bata. So, if you can see, medyo marami na po kaming mga batang nagagawa dito. So, marami na pong mga buhay na nabago. At dahil na rin sa hindi inaasahang pagtagal ng operasyon ni Jasmine, ang ipon nila Norhana naubos na. At ang kanilang bagong problema, ang pamasahe nila pauwi sa probinsya. Kaya naman, hindi siya nagdalawang isip na sumulat sa programa. Sabi ni Ate Laura Del, magsulat ka sa Net25, i-message ko sa'yo kung saan i-address. Baka matulungan kayo. Ang ating programa, sinagot na rin ang pamasahe na mag-ina. Pauwi na Sultan Kudarat sa Mindanao. Nabukasan sabi ni Ma'am Laura Del, mag-book ka na ng flight kay nag-okay na si Ma'am Joanne kaya sobrang saya po namin na makakauwi na po kami ng mas maaga po sa probinsya. Taus-puso po kaming nagpapasalamat po Ma'am Jing Lapus ng Rotary Club of Makati West. And then sa De Los Santos Medical Center din po, sobrang salamat din po sa yung care po nila sa anak namin. And then sa Happy Hearts Doctor po, sa Jadens and Friends, sobrang taus-puso talaga po kaming nagpapasalamat kasi sila po yung nagbigay pag-asa sa amin, tumulong sa amin. Sila rin po talaga yung tumulong sa amin para makilala ko po yung Net25 po. Sa tulong ni na Dr. Go at iba pang doktor na umaagapay sa mga batang may malubhang karamdaman, saludo kami sa inyong dedikasyon at pusong mapagmahal sa kapwa. At sa grupong Jaden and Friends, may pagpatuloy nawa ninyo
ang pagtulong sa ating mga kababayang higit na nangangailangan. Si Jasmine tuluyan ng magkakaroon ng maayos sa kinabukasan. Katunayan nito na mabigat man at malaki ang pasanin, gumagaan kapag tulong-tulong sa pagresponde. Well, I'm Ate Sherry Lynn. I'm your Tito Efren. And I'm your Tita Cynthia. And your Chef Mads. Nag-iimbita sa inyo tuwing Sabado at Linggo na laging subaybayan ang Ito ang Tahanan mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga dito lang sa Net25. Meron din kaming Facebook page at YouTube channel. Like, share, and subscribe! Ito ang Tahanan! Let's get together. Sa Net25. Sa Net25. Naging viral ang video na ito ng makuhanan ang mga isda sa loob mismo ng classroom sa Hagonoy, Bulacan. Daluna pa mga ito na nagbalik eskwela kesa sa mga estudyante. Ngunit bukod sa isda, ay may mas malaki pang problemang kinakaharap ang Hagonoy East Central School. Kung ano ito at ang naging tugon ng DepEd o Department of Education, narito, tunghayan po natin. Maaga po sila pumapasok. Around 6 to 6:30, kailangan na sa classroom na yung mga bata natin. Kasi uuwi sila ng alas 12. Because of the insufficiency of classrooms at Hagonoy East Central now, pag alis po ng mga grades, primary level ng pupils, ay papasok naman ang ating kalahati ng primary pupils. At ang mas malalim na problema, ngayon, hindi ang mga isda sa loob ng silid-aralan ang first honor sa ikinasasakit na kanilang ulo, kundi ang kakulangan ng mga classroom dulot ng baha. 46 na mga silid-aralan dito, pero 20 rito ang hindi na nila napapakinabangan. Kasi nga po, ang 20 classrooms natin ay lubog na sa tubig baha. Hindi na po umaalis yung tubig kung kaya po. Nung kami ay nagkaroon ng validation with the Public Schools District Supervisors of EDIS 1, they recommended it na hindi na ipagamit
yung ating mga nakalubog na classroom kasi hindi na po siya natutuyuan ng tubig. So, ito po ay makakasama na sa kalusugan ng ating mga mag-aaral. Kaya po nagdesisyon kami na during our meeting ay wag na po ipagamit ito at magkaroon kami ng shifting classes. Pero yung ating mga grades 4, 5, 6, ang tawag po natin doon intermediate level, sila po yung pumapasok ng maghapon. Ayon pa sa punong guro, tila na pag-iwanan na ang kanilang eskwelahan kumpara sa ibang central schools sa probinsya ng Bulacan. Pag tiningnan mo po ang paaralang sentral, naiwanan na po siya ng lahat ng mga paaralang sentral sa buong division ng Bulacan. Kami na po yung pinaka hindi kaaya-ayang tingnan na sentral. I'm always telling to all my teachers, let's bring back the glory of Hagonoy East Central School. Since we are an alumni here, ay magtulong-tulong tayo. Bukod pa rito, unti-unti na rin umanong nababawasan ang bilang ng kanilang mga estudyante. Apektado rin ang kalidad ng edukasyon na kanilang naibibigay. Lumiliit po yung enrollment namin dahil nga po sa pagbaha. Last year po ay 1,600 kami, pero ngayon ay nag-subside po siya ng 1,280 dahil sa baha sa ating paaralan at yung dinadaanan po yung ating provincial road sana ng Santo Niño going to town proper dito na. So nagpapaalam ang ating mga magulang, mga guardians ng bata, hindi ko naman po mapigilan dahil nga po ang dinadaanan ay malalalim na baha sa provincial road. Pagpasok man ng central ay baha pa rin, so pinayagan ko po sila na mag-transfer sa mga katabi naming mga paaralan. So yun po ay malaking epekto sa amin dahil mababawasan din po kami ng mga guro. So kahit po malungkot ako, alam kong mababawasan kami ng mga guro because of the decrease of number of students that we have at Central School. Ilang magulang din na aming nakausap ang nagbahagi ng hirap na kanilang pinagdaraanan. Makapasok lamang ang kanilang mga anak sa paaralan. Ngayon po walang high tide o mababa po yung high tide kasi doon po banda sa Santo Niño yung high tide. Kailangan pong magbota. Kailangan po lahat yung estudyante may bota. Kasi kung wala po, kawawa po yung bata. Lulusong po sila sa baha. So lulusungin po nila yan para makapasok sa school. Bubuhatin po yung mga anak kong papunta doon. Eh, kamukha na apo ko, laking lalaki pa sa akin. Anoin ko pa roon. Ay, laki ng tubig. Mula pa doon, hanggang dito, papasok dito. Baha na. Ay, kawawa yung mga estudyante. Ayos lang naman kahit binabaha din, kaso nga lang mahirap rin talaga. Pag pumasok, laging baha. Kawawa rin yung mga bata. Minsan, nagtatsagaan lang kami, binubuhat namin ang mga anak namin. Kaya kailangan ng mga bata, bota. At dahil na rin sa hindi nawawalang tubig sa kanilang paaralan, ay namuhay na roon ang mga isdang tinatangay ng high tide mula sa ilog. Marami pong nabubuhay na mga isda dito dahil nga madalas po kami ay lubog. Kaya po lumalaki yung mga isda, yun din po yung nagiging lunch natin, mga tilapia po at arroyo yun. So hindi nga po maniwala sila na yun yung inuulam namin. Lahat na ng luto doon, pritong tilapia, pangat na tilapia, yung luto sa lagat na may luyang dilaw. Lahat na po ng klaseng luto ng tilapia dahil nga sayang naman kung di namin pahuhuli at ginagawa namin ulam sa pananghalian. Muli namin binalikan ang Hagonoy East Central School upang mas malaliman pa naming maidokumento ang hirap na dinaranas ng mga estudyante tuwing mataas ang level ng tubig. Sa kalsada pa lamang papunta sa eskwelahan ay abot tuhod na ang tubig na aming nadaanan. Dahilan upang ituring na tila isang malaking resort ito na mga kabataang naglalanguyan sa baha. Pagdating sa eskwelahan, dahil sa taas ng tubig, mas mahirap ang sitwasyon na aming naidokumento. Iba't ibang larawan din ng magulang at estudyante ang aming nakita. Ang ilan sa mga bata ay naglalakad sa baha habang nakataas ang kanilang mga uniforme. Habang ang mga mas maliliit na estudyante ay pasan-pasan ng kanilang mga magulang upang hindi mabasa ang kanilang mga suot na sapatos at uniforme.
Ang ibang bata, nakasuot na ng bota. Samantalang ang iba, lumusong na sa baha na nakatsinelas. Lahat sila hindi alintanang sakit na maaring makuha sa tubig baha na ito. Meron mang mga sandbags na nakalagay sa gate na pangharang sana sa baha, ngunit hindi rin ito sapat para pigilan ang pagpasok ng tubig. Kung sa unang pagdalaw namin ay may ibang bahagi pa ng paaralan ng tuyo, ngayon, lubog na ang buong school grounds. At kahit may tubig sa loob ng silid-aralan, tuloy pa rin ang pag-aaral ng mga bata. Tulad na lamang ng grade 1 student nito na tinuturuan ni Teacher Flo. Ayon kay Teacher Flo, napakahirap talaga ang kanilang kalagayan lalo na kapag sobrang taas ng tubig. Mahirap kasi unang-una, ang hirap ng biyahe papunta dito sa school. Pagdating naman dito sa school, distracted ang mga bata dahil sa tubig. O sumusunod sila sa pagsulat, kaya lang, dahil grade 1 sila, may pagkakataong nalalaglag yung kanilang notebooks, paper, pencil, hindi na natin magagamit o nila magagamit. Tsaka yung iba walang bota, nabababad sila. Like nung Monday, kumpleto ang bata ko. Tapos nung gabi, sabi ng mga magulang, teacher, nilalagnat po si ganito, nilalagnat po si ganyan, makati po yung paa ni ganito, kaya hindi nakakapasok. So, pansin natin nababawasan yung mga bata. Tapos nung Tuesday, nangalahati, 15. Ang sukat ng high tide nun is 4.3. Kahapon 10. Ngayon 4.6 ang tubig. Mas malaki. Kaya nga kahit kami, struggle ang pagpasok namin dito dahil walang magsakay sa amin na tricycle. Kwento pa ni Teacher Flo, hindi ganitong lagay ng tubig sa kanilang eskwelahan dati. Pang 5 years ko pala ngayon. So parang dinaanan ko na lahat yung Nung una, high tide lang, hindi naman masyado. Dito kami nagkaklase. Pag high tide, mga grade 1 nandito. Walang tubig ito. That was 2018, 2019. Yung classroom namin doon, pinaharangan namin. But pinakamatagal siguro namin dito is 3 to 4 days. Tapos bumabalik na kami sa classroom. Although ang daan papunta sa classroom namin may tubig, pagdating sa classroom wala nang tubig. Netong nag-pandemic, parang sumunod rin yung tubig. Hindi na kami nakakapunta sa classroom namin na inayos namin kasi nga may tubig na. Mahirap talaga. Ayon pa sa punong guro, kahit na tumutulong sa kanilang paaralan ang DepEd District Supervisor ng Bulacan at ang lokal na pamahalaan ng Hagonoy, hindi pa rin ito sapat upang masolusyonan ang kanilang problema. Yung ating district supervisor po ay kinausap ako at siya po ay willing na maglaan muli, pero po napaglaanan na nung isang taon na tumulong po siya sa ating Hagonoy East Central School na mapatambakan ang ating paaralan. Kaya po naglaan siya sa local school board budget. At ngayon po ay muli niya po akong pinagagawa ng program of works para nga po dito sa pagpapatambak muli, pagpapataas ng school grounds. Other than that, meron po tayong tuloy-tuloy na buwan-buwan na pagpapatambak ng white sand and lahar. Dump trucks po ito, kaya lang ay dahil siguro sa pagtaas ng gasolina at krudo, nataas po yung presyo. Maging yung ang LGU naman po ay hindi naman din nagpapabaya. Tayo ay pinupondohan din sa kanilang local school board through our mayor and the vice mayor and the councilors of Hagonoy. They approved it. Kaya't nananawagan sila sa ating national government, lalo na sa Department of Education, na bigyan pansin ang kalagayan ng kanilang eskwelahan. Ako po ay personal na lumalapit, unang-una sa ating national government, na kami ay matulungan po sana sa bayan ng Hagonoy na nawa po ay maibsan ang aming pagdurusa dahil sa pagtaas ng tubig during high tide at yung mga stagnant water sa Hagonoy East Central School. I am humbly asking favor and support to please help us and please include Hagonoy East Central School to be in priority, to give us
building construction of DepEd Central Office for the 2-story 6 classroom upang ang insufficiency of classroom of 20 classroom that we are not using, hindi na po talaga kayang gamitin, ay mapalitan po. At dahil sa malakas na panawagan ng iba't ibang sektor kasama na ang programa para mabigyan ng solusyon ang matagal ng problema sa pag-apo ng tubig sa mga bayan sa lalawigan ng Bulacan, ang provincial government na ang rumisponde. At dito lamang September 3, nang simula na ang dredging of waterways o yung pagtatanggal ng mga putik at basura na nakabara sa daanan ng tubig sa mga bayan ng Hagonoy, Malolos at Paumbong na itinuturing ng pinakamababang lugar sa buong Bulacan. Itong isa sa priority project ng provincial government upang mapigilan ang pag-apaw pa ng tubig at matigil na ang unti-unting paglubog ng mga struktura sa lugar, partikular ang Hagonoy East Central School. Malaking bagay yan pagka tutuloy nila yung pag-ukay nun. Pero kung hindi, wala din. Malaki po na itutulong yan. Pansamantala lang na programa ng ating pamunuan ng pamunuan bayan, pamunuan panlalawigan at ang ating kongreso na ang pangarap ay higit pa sa riyan. Kaya lang tumugon sila sa mas mabilisan na makatulong, makapigil at makabawas noong malaking pagbaha na nagmumula sa high tide. Maglagay ka ng baso o palakihin mo man yan, lagyan mo ng mga grabe yan, yung tubig tumataas. Pero pag tinanggal mo yung mga laman doon sa basong yun, bababa po yan. Kaya po napakalaki, maganda po yung kanilang planong yan. Sa susunod na taon, inaasang matatapos na at magiging epektibo na ang proyektong ito ng provincial government ng Bulacan. 2 taong hindi nakabalik sa paaralan ng mga mag-aaral ng Hagonoy East Central School. At sa kanilang muling pagpasok, parehong sitwasyon ang kanilang binalikan. Ganun pa man, tuloy lang ang kanilang pag-aaral. Pursigido na makatawid sa araw-araw, makakuha lamang na sapat na edukasyon. Umaasa na sa susunod na face-to-face classes, wala na mga isda at ang malalim na tubig baha. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25. Mga kababayan nating nangangailangan ng tulong sa kanilang pagpapagamot, mga indigenous people. Sila ang target na respondihan ng cause-oriented group na Flashes of Hope mula sa Marilao, Bulacan. Ang kwento sa likod ng kanilang pagsisimula at determinasyon na makatulong, atin pong inalam. Isang volunteer group mula sa Marilao, Bulacan ang nakilala ng Responde na tumutulong sa ating mga kababayan na mga nasa lungsod man o kabundukan. Sila ang Flashes for Hope, isang organisasyon na binuo ni Mary Joyce. Nagsimula ang ginagawa nilang pagtulong dahil sa isang matandang lalaki na nakilala nila sa isang kainan. Yung tinulungan po namin is si Tatay Boy. Kumukuha po siya ng mga kaning baboy. Nakita namin si Tatay kumakain ng lugaw, pero nilalayuan siya ng maraming tao kasi hindi po maganda yung amoy niya. Yun po yung una naming tinulungan, which is nag-provide po kami ng pedicab para kay Tatay. Since nung araw na po yun, kinausap namin siya na nagpe-pedicab po siya, and then wala po siyang sariling pedicab. At dahil sa mga ginawa nilang pagtulong sa kapwa, dito na niya naisipan na bumuo ng grupo na ang layunin ang tumulong sa mga nangangailangan.
tinayo ko na po yung Plashes for Hope. Hanggang sa lumago na po ng maraming sponsor, nagtutuloy-tuloy pa po yung tulong na binibigay namin. Ayon pa kay Mary Joyce, malaking bahagi ng kanilang mga tinutulungan ay ang mga may karamdaman. Yung mga tinutulungan po namin depende po sa sitwasyon. So, most of the time yung may mga batang may sakit po, yung may mga long-term na sakit, mga matatandang may sakit, regardless of age po. Maging sa oras ng sakuna, mabilis na rumiresponde ang Plashes for Hope. Kagaya po nung sa Sorsogon, tumulong din po kami sa mga nabiktima po ng pagputok ng bulkan. Mas pinipili ng kanilang organisasyon na tulungan ang mga taong hindi pa nakatatanggap ng kahit na anong tulong mula sa iba. Kapag meron po nanghihingi ng tulong, as much as possible, yung sana po ay hindi pa natutulungan. Indigent po. Yung wala po talagang tumutulong sa kanila and hirap po talaga. Kadalasan po kasi ng tinutulungan ko is yung may mga operasyon, may mga chemotherapy. So as much as possible, kung kailangan nila ng malaking halaga, kailangan kong maabot yon. And so far, naaabot ko naman. So madami na rin kaming operasyon na natapos. At para makalikom ng pera ang grupo, dinadaan nila sa fundraising para sa pangangailangan ng kanilang mga beneficiaries. Sa fundraising po, kailangan po ang requirement sa amin is meron na pong schedule ng operasyon, meron na din pong quotation, and kailangan po is hindi pa na-help talaga or wala pong nakuhang help from the government para po mag-qualify po sila sa amin. And ngayon naman po, since madami po yung request, meron po kaming membership, which is kailangan pong mag-sign up sa form, and then iniisa-isa po namin yun, hindi po namin pinipili. Kada po may sponsor, binibigyan po sila ng assistance. Meron pong mga mangilan-ngilan companies na pinipili po kami for their company gift giving. Yun po yung nakita po yung page namin, tapos napili po kaming beneficiary, mga ganun po. Isang anak ni Louie sa mga naging benepisyaryo ng Plashes for Hope. Ang anak ni Louie ay may kakaibang kondisyon sa kanyang balat. Kasi si Vin po, since 4 years old, yun nga po, may lumabas na kakaibang sakit po sa balat. Na-diagnose po siya na mayroon po siyang Netherton skin disease. Parang yung hindi normal yung pag-develop ng mga skin niya. So yun po, hindi lagi po siyang nagkakasugat, saka parang nagbabakbak yung balat. At ang lagay ni Bengbeng, nangangailangan ng panghabang buhay na gamutan. Sa ngayon daw po, sabi ng mga espesyalista, wala pa daw po siya talagang gamot sa klase ng sakit na gano'n, which is Netherton syndrome. Ginawan po namin siya ng page. So doon po nakita ni Ma'am Joyce si Bengbeng sa Plashes for Hope. Ginawan po niya ng parang for a cause, humingi po ng tulong sa mga gustong tumulong. Natulungan sila ng grupo sa pamagitan ng paglikom ng pondo para sa maintenance ng kanyang anak na si Bengbeng. Sa tulong po ng Plashes for Hope, ayun po, nakalikom po kami ng pang-maintenance ni Beng ng pang-ilang buwan. So napakalaking tulong po ng nagawa ni Ma'am Joyce sa Plashes for Hope para doon sa anak namin, sa mga maintenance po niya. Kaya't lubos ang pagpapasalamat ni Louie sa Plashes for Hope. Sa Plashes for Hope, especially kay Ma'am Joyce at sa Plashes for Hope sponsors, maraming salamat po sa ibinibigay niyong tulong kay Bengbeng. Lalo na po pag humingi po kami sa inyo, nag-request po kami pag sobrang lala po ng lagay niya. Maraming salamat po sa laging pagbibigay po ng mga gamot, mga vitamins, pag kailangan po ni Bengbeng. Bukod sa isinasagawa nilang fundraising, may mga sponsors na rin na nagtitiwala sa kanila. Yung sa sponsor po, meron po kaming monthly sponsor, which is mostly of them, sila din yung nagdo-donate sa fundraising. Yung sponsors po is pwedeng mag-sign up sa page namin kung gusto po nilang maging donor. Minimum of 50 pesos po yung monthly donations. And kung gusto po nilang mag-donate uli sa fundraising, kahit piso po pwede mag-donate. Meron po tayong transparency sheet na ginagawa para mag-track po natin yung donations ng mga sponsors and para maging transparent po sa kanila.
Hindi rin nila makakalimutang tulungan ang mga kababayan nating indigenous people. Sa indigent po, if mga community po, kagaya po ng mga Dumagat at mga Aita, sa recent outreach po namin, nagbigay po tayo ng solar panels. Nagbigay din po tayo ng pagkain, gatas, and then school supplies din po sa mga bata po dun sa community. Kapag naman po families, usually po grocery. Depende po yung sa sitwasyon na hinihingi nila and depende po dun sa sinasabi nilang pangangailangan nila. At dahil sa kanyang ginagawa, tila lumaki ang kanyang pamilya. Aside po sa masarap po sa pakiramdam na makatulong, siguro po yung social and yung friends na nabuild ko at yung friendship na nakasama ko sa mga sponsors, kasi parang anak na po yung turing na akong iba sa akin. Tapos yung anak ko is parang apo-apo na lang din nila. Mga karesponde, maaari rin tayong tumulong sa mabuting ginagawa ng kanilang organisasyon. Sa lahat po ng gustong tumulong sa amin, meron po kaming page, meron po kaming Facebook page and Twitter, Instagram. So, hanapin nyo lang yung Plashes for Hope and pwede po kayong mag-message doon kung ano po yung gusto nyong i-donate, maybe in-kind or monetary donations. Sa mga nakarang episode ng ating programa, napatunay natin na mas maraming lehitimong organisasyon dito sa Pilipinas ang totoong tumutulong, tulad na lamang ng Plashes for Hope, na buong pusong maalalay at hindi nanlalamang ng kapwa. Totoong tatak responde na tumutulong, meron o wala mang nakakakita. Ako si Mary Joyce Cambagarola ng Plashes for Hope, Certified E-Responder. Senate is under attack. Kalma lang po. Hindi po gobyerno ang gumawa nito. Tampok ang mga nagbabagang balita at malalimang panayam sa mga pangunahing personalidad, mga opisyal ng gobyerno, eksperto at mga taong nasa sentro ng kontrobersya. Harapan at tapatan. Alamin ang totoo. Alamin ang magkakaibang panig. Sumabay sa init ng mga balita at issue. Ano sa palagay nyo? Alas 8 hanggang alas 10 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa Net25. Itinampok natin sa ating mga nakalipas na episode ang kwento ni Freya, ang batang may bukol sa ulo, at Caroline, na na-diagnose na may hydrocephalus at biktima ng international fundraising scam. Ang tapang ng kanilang mga magulang na sina Jeannie at Marites, nagpabilib sa atin dahil na rin sa kanilang paninindigan laban sa international group na Jesus Daily at sumunod illegal na operasyon nito gamit ang cyberspace. Ang kanilang pakipaglaban para sa kanilang mga anak, gusto natin maalalayan. Kaya naman ang programa, nagpaabot ng tulong sa kanilang pamilya. Si Caroline nabilhan natin ng kanyang pangangailangan tulad ng gatas, diaper at higaan. Nagpaabot din kami ng puhunan kay Marites para may pagpatuloy niya ang kanyang peanut butter business, lalo na kung wala siyang tanggap na labada. Maraming salamat po sa Responde at saka sa Net25 sa ginawang tulong sa amin mag-ina. Si Freya at Jeannie masaya ring ibinahagi sa atin na dahil sa naiabot nating tulong ay naibili niya ng gatas at diaper si Freya. Nakabili rin siya ng ilang pangangailangan ni Freya tulad ng mga sabon at gamot. Gusto ko lang po magpasalamat sa Net25 kasi sila po yung unang tumulong sa amin. Sobrang laking pasasalamat namin. Tsaka maraming salamat din po sa staff ng Net25 sa pagtulong nyo po sa anak ko, sa pagbigay po ng pambili po ng needs niya. Maraming salamat po talaga. At sana po marami pa pong tumulong sa anak ko. Hindi pa tapos ang laban ni Freya at Caroline.
laban sa kanilang sakit at laban sa mapang-abusong grupo na gumagamit sa kanilang kondisyon. Pero sa sama-sama nating pagtulong at pagresponde, darating ang araw na malalampasin din ng kanilang pamilya ang unos na ito. Kung kayo po ay may nais ay sumbong sa inyo po lugar, problema sa lipunan na gusto po ninyong paaksyonan, mag-text lamang po sa 0915-415-1035 o di kaya mag-email sa responde@net25.com. Pwede rin kayo magpadala ng inyo pong mensahe sa ating pong Facebook page at Net25TV. Sa ating lipunan, hindi na humawawala mga samut-saring problema. Kaya tuloy lamang po ang pag-aksyon, paghahanap ng solusyon. Lalo na ngayon, may maasahan ka ng re-responde. Hanggang sa susunod na Sabado, alas 6 hanggang alas 7 po ng gabi. Ako po si Alex Santos at ito ang Responde, Mata ng Mamamayan. Ito ang aming layunin para sa bayan kong mahal.